Ayun, okay. Move on na tayo. Naku, eto na. Senado na ho, mga kababayan. Pero eto, nakita ko ho ito mga boss chief mo, sir. Ano po, nasaan ba yan? Ito. Aplas ka sa media. Kung matatandaan niyo po mga kababayan, siguro may isang linggo na o ilang araw na din ho nakalipas na itong si Aplaska sinuspindi po ng 6 na buwan mga boss chief mo, sir, no? Nanggaling nga po sa ombudsman dahil doon sa ginawa niyang pagratrat po ng warning shot. 'Di ba? John Capacete, si Amy fake news na fake na pala ang mukha. Grabe ka naman bumanat kay Amy. Oh, 'di ba? Sabi, warning shot. Oh, yung pinakawalan ni Aplaska, first time kong nakarinig ng warning shot na 32 o siguro 27 na pagpapaputok ko. Yun ay si Aplaska lang ang nakakagawa nun. Sinuspinde dahil po doon, mga kababayan. Ngayon, sabi, huwag ka nang mag-live, bayad yan. Huwag naman bayad. No? Ito, inaano ko na nga, binabardagol ko na nga yung mga iniidolo ninyo. Hindi nyo maipagtanggol. Tapos sasabihin mo, bayad. Ang kaibahan sa atin, ang daling ipagtanggol, ang daling idepensa ng administrasyon. Yang mga DDS ninyo, ang mga senador, ang mga, pati si Sara Duterte, tingnan mo nga, kaya ka walang masabi. No, na pagtatanggol diyan sa mga iniidolo mo kasi wala kayong marinig na depensa galing sa kanila. Ganun kasimple lang iyon. Kaya ang puro message ninyo, kaya puro ang puro comment ninyo, bayad si Mark Ramos. Aroy. Walang depensa para sa iniidolo nila. O eto ho mga kababayan, balik tayo dito kay Aplaska. Si Aplaska, nako, mukhang nakita na para daw hindi parang hindi sinuspinde. Siguro pinapalusot nila nila Alan Peter Cayetano. O di ho ba? Na parang hindi suspendido. Kinwestiyon ni Ombudsman Boying Remulla ang patuloy na pagharap ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa media. Sa matitigas ang ulo, mga kababayan. Siguro sabi ni sige magtrabaho ka lang diyan. Sabi ni Peter Cayetano, sige magtrabaho ka lang diyan, okay lang yan, walang problema, ilihim na lang natin. Siguro nakukonsensya ho ang loko. 'Di ba? Nakukonsensya ho siguro. Mga kababayan, kayo, tatanungin ko ho kayo. Sino ang nakikita ninyo? Na humulma gumawa nitong mga pangyayari doon sa Senado. Simula po doon sa sinasabi ni Robin Padilla na mayroon daw po sila na naging meeting bago pa lang, 'di ba? Meron kaming naging meeting. Pinatawag kami ni Alan Peter Cayetano para mag-meeting. Itinanong ko kay Peter Cayetano, ano ba yung pag-uusapan? Meron na daw silang bilang. Pero ang yabang-yabang ni Peter Cayetano, sinasabi, nakaka-proud daw dahil nga sinusuportahan siya nang hindi man lang niya kinakausap or whatever yung 12 o yung 11 kasi pang 12 siya. 'Di ba? Pero naibulalas ni Robin Padilla, nadulas si Robin Padilla, hindi ko na alam kung nadulas ba or talagang mahina lang po ang kokote na yung mga ganoong mga pangyayari hindi dapat sinasabi para hindi maligwak yung mga kasama niya. Nagpatawag po si Alan Peter Cayetano, si SP ng meeting kasi daw po may bilang na daw po kami at mayroong dadating. Si Bato de la Rosa nga. Di ba? Siguro yung mama nakukonsensya kasi itong mga ito, lalo na si Aplaska ho, mga bossing. Ang kakaharapin ho nitong si Aplaska, hindi lang ho pagkasuspinde. Hindi lang po pagkasuspinde, mga kababayan. Bakit po? Kasi yung pagbarel ng ilang beses, 27 o hanggang abot ng 32 na pagbarel, mga kababayan. Ako ho, nakikita ko dyan, hindi palalampasin ng NBI yan. At posible, makulong pa po yan. At posible, baka humarap yan sa kasong homicide. Biruin mo ba naman, 27 putok? Warning shot daw. Pero nag-iilagan yung mga NBI. Sige, pasok ka lang dito.
Ganun. Kaya ho siguro ganyan ang ano nila. No, pwedeng mali yung sinasabi ko. Ang inaano ko na lang is yung pag-aanalisa natin na posible kung bakit nila hanggang ngayon si Aplaska ay pinapapasok or nandoon pa din sa Senado. Na parang hindi suspendido. Kinwestiyon ni Ombudsman Boying Remulla ang patuloy na pagharap ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa media sa kabila ng kanyang preventive suspension. Yan at iba pang update sa investigasyon sa barilan sa Senado sa agenda. Barilan na Senado na sila lang ho ang may gawa, no? Takot na takot daw doon sa live nila. Pero pagkatapos po, mga kababayan, ngitian na, kainan na, dilaan pa. Di ba, Sir Boss Jewel Villanueva? May dilaan pa. Oh. Report ni John Manalo. Sumulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay sa Matigas sa mukha nitong ano na to, no? Nitong tao na to, mga kababayan 6 na buwang preventive suspension ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ang dahilan, Kasi ako na-alarm ako, nung nakita ko si Aplaska na still talking on media and still parang holding office somewhere there. So doon pa din. No? Yun, yung mga background, kung saan nagpapa press con o nagpapa-interview. I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President, but we expect one. kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ng Ombudsman sa nangyaring barilan sa Senado noong Mayo 13, kung saan kinumpirma mismo ni Aplaska na siya ang nauna. You know, parang pinaalis na agad nila yung mga tao agad. Ano po, alis na kayo dito, no? Wala nang papasok dito. Diyan lang kayo. Oh. Kami lang makakakita dito. Parang ganun, no? Kaya lang kitang-kita doon sa camera, doon sa video, sa CCTV, na halos galing kay Aplaska yung mga putok po, mga kababayan. Ang magpaputok bilang warning shot sa mga operatiba ng NBI na nasa paligid ng Senado. Bilang bahagi ng investigasyon ay pinatawan ng Ombudsman ng preventive suspension si Aplaska. Kaya nais linawin ni Remulla kung talaga bang may papatupad ito. Kasi nga, we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commission on Appointments. Baka gusto nila magpiloso po, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan. Kung anong posisyon niya, Makukulong ho ba si Alan Peter Cayetano kung sakali na napatunayan na pumapasok at hindi ipinatupad yung ano po, yung suspension ni Aplaska? Sana po. Ay, tinatanong lang po. Ano? na hinahawakan, preventively suspended po siya. Nakatakda na rin hainan ng sabhina si Aplaska ayon kay Remulla at aasahan daw ito sa mga susunod na araw. Naku po, ang sasabihin na naman ho ng mga DDS dito, mga kababayan, ha? Siyempre, ayan, sinisikil na ang karapatan. Nung mga kumukontra sa kanila. Ganyan, ganyan na naman. Paulit-ulit lang naman po kasi mga bossing, yung mga DDS. Di ba? Kapag kayong may mga ganyan, gagawa ng mga katarataduan, kagaguhan, tapos ano ang sasabihin nila? Sinisikil ang karapatan. Iniipit ng gobyerno itong mga tao na ito. Kahit kitang-kita na po natin sa mga video at kitang-kita na po natin doon sa mga pangyayari. Yung mga DDS, nagbubulag-bulagin pa din po. Naimbitahan na rin sa tanggapan ng Ombudsman ang ilang mga miyembro ng media na nasa Senado noong naganap ang putukan. Nanindigan si Remulla na isasama sa kanilang investigasyon ang lahat ng impormasyong maaaring makatulong sa kanila. Kabilang anya ang public pronouncements ng ilang senador. Naku, sinagbaba-rena, mga kababayan. Bakit naman po ganun? May nagbabarena pa dito sa... Kasama lahat yan. We're under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with the truth kung ano nakita namin totoo. Nauna na rin sinabi ni Remulla na ipapasabi na nila ang lahat ng lumabas-pasok sa Senate premises noong araw ng putukan, maging ang iba't ibang law enforcement agencies tulad ng PNP, NBI at DALG na pinamumunuan ng kanyang kapatid. Para sa agenda,
Pero sana no, tawag dito, sana ho mga kababayan, hindi ganito ang ating Senado. Kumbaga nagwawaldas na lang ho ng pera ang mga ito, mga boss chief amo sir eh. Anyway ho, dumako tayo doon sa ating susunod na tatalakayin ho mga kababayan. Ano po?